tayo po'y dadako sa tithes and offering. So tithes and offering, ito po'y, aywan ko kung paano nyo ito tinitake. Ito ba ay nakaka-excite? Or ito ba ay nakaka-stress? Or ito ba ay nakaka-pressure? So depende po kung paano natin tinitingnan ang pagbibigay sa Panginoon. So gusto ko pong dalhin kayo sa 1 Corinthians 10:31. Sabi dito, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all the glory of God. Ulitin ko po, 1 Corinthians 10:31, so whether you eat or drink, or whatever you do, do all to the glory of God. Amen po. Salamat Lord sa salita na binigay niyo sa amin. Whatever we do, ano nga bang araw-araw natin na ginagawa? Siguro, depende sa work natin, Kung nasa medical field, alam na natin kung anong mga nakikita natin. Kung nasa naman tayo sa, halimbawa yung sa school, sa university, sa mga nag-ano ng mga cars, sa mga department store, sa kalsada, alam natin. So lahat natin, pagising pa lang sa umaga, iniisip na natin, ano kayang mayroong dapat papasok ako sa workplace ko? Dapat bang nakangiti ako? Or dapat bang nakasimangot para pagpasok pa lang bonggang dating mo, tapos biglang, ay bakit mali yata ang gising ni ma'am, or ni ate, or ni sir, or whatever kung anong tawag sa atin sa workplace natin. Parang ganun. So iniisip natin, pagpunta ba natin sa ating workplace, magiging blessing ba tayo, or tayo'y magiging yung parang makakapandulan, yung magiging burden, or magiging cause tayo kakatalisuran tayo ng mga kasamahan natin. So iniisip natin yon. Minsan din naman, kung anong mga iniisip natin, mga circumstances natin, mga trials, mga emotions. Iniisip natin na ay naku, tumatanda na ako, marami nang lumalabas na mga freckles, ganon. Inisip natin na marami na akong uban. Ang dami lang nating mga pinagkakaabalahan na kung minsan hindi naman dapat. Pero sa pag-iisip natin, we're always thinking what is best. Amen po ba? Iniisip natin natin ang pros and cons, ang mga disadvantage and advantages. Kahit naman siguro nang mag-abroad tayo, inisip natin ang ganun, tama. Inisip natin na, kaya ko bang maging LDR? Or kaya ko bang hindi makikita yung anak ko? Or kaya ko bang hindi ko masusubaybayan ang paglaki ng anak ko? Or kaya ko bang mahiwalay sa kanila? Ang dami nating tinake-consider before we decide to pumunta sa lugar na ito. So mga kapatid, kung iisipin natin, ang sabi ng Panginoon, kahit ano daw yung gawin natin, kahit nga kumain tayo kahit na uminom tayo, or whatever, or kahit anong gawin natin, do all for the glory of God. Minsan sa trabaho, inisip natin, gagawin ko ito kasi gusto nating mapa-impress. Tama. Yes, partly, syempre, gusto natin umangat ang ating kampanya. Tama. Gusto natin maging tayo sa ating boss. Amen. Kasi syempre, gusto din natin somehow may appreciation na nafe-feel natin na-appreciate tayo ng ating kasamahan. Tama po? So, kasi naman po, kung hindi ka gagawa ng maayos, hindi ka nakakatulong din sa company mo. But, of all the things na dapat naisipin natin, mostly, dapat natin daw isipin na ang ginagawa natin ay for the glory of God. Hindi po for the glory ng natin, yung pagparangal ay hindi para sa atin. Kasi isipin po natin, hindi po tayo nakapagtrabaho dito kung hindi po ang tulong ng Diyos, kung hindi po ang biyaya ng Diyos. Hindi po tayo makakapasa ng medical natin kung hindi po sa grasya ng Diyos, kung hindi po sa Kaniyang habag sa atin. So paano po ba natin i-correlate sa ating tithing, sa ating giving? Sabi ng Panginoon, kailangan tayong magbigay not
because nape-pressure tayo. Not because naobliga tayo magbigay. Parang lagi ko na lang naririnig na ganito. No, it's not. Kasi sabi na, it's for the glory of God. Nagbigay ka dahil hindi na nahiya ka kina pastor o nahiya ka sa mga kasamahan mo. No, it's for the glory of God. Kung ngayon sa araw nito sinasabi ng Lord, magbigay ka. If the Lord speaking to you right now that you will give because you want to honor God, give. If your heart says, give because you love God, give. If your hearts and mind says, give because you are blessed today, then give. Hindi dahil pinilit ka. Hindi dahil na-pressure ka. Because tandaan natin, God loves a cheerful giver. Titingnan pa rin ang mga puso natin. And then time will come, kung may struggle pa rin sa mga puso natin sa pagbibigay, it's a process, mga kapatid. If you remember, Ate Myla talks about sa giving, na-mention siya na nasa una mahirap. Yes, truly, it's mahirap. Mahirap na, syempre hindi yan sa system eh. Hindi yan automatic. Kung pinapa-impress sa'yo ng Panginoon ang desire ng heart mo ay magbigay sa Panginoon, then magbigay ka. Then, you have to pray for it, mga kapatid. Idasal mo, Lord, nag-i-struggle po ako sa aking giving. Nag-i-struggle po ako sa aking tithings. We're facing struggle. Hindi lang po sa tithings and everyday life, we're struggling. And we need to lay it to the Lord. Kailangan natin ibigay ang lahat sa Panginoon and even sa ating mga decisions sa mga finances natin. So mga kapatid, always remember, God loves a cheerful giver, gaya ng 2 Corinthians. So, may I ask everyone to stand up? And then, before we give our offerings, by the way, mga kapatid, mas gusto ni Lord yung mga buhay natin ang i-offer niya. Before, one thing foremost, we need to offer our lives to the Lord. Kasi yun po ang gusto ng Panginoon, ang buhay ng bawat isa. Amen? Okay, so let us pray.